but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise, my spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever. Praise and honor, might and power be unto your name, O Lord, my God. I stand with nothing in my hands. There's nothing I could offer but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise, my spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever. Praise and honor, might and power be unto your name, O Lord, my God. This day I pray, praise your name. And this song shall reach you. Ang dami-daming in-answer ng Lord sa ating mga problema sa buhay. Ang dami-dami nating napagtagumpayan sa buhay dahil ang Panginoon ang umusap sa atin. Kaya karapat-dapat lang na ngayon ay magpuri at magpasalamat tayo sa ating Diyos. Amen! Praise God! Pag may wall ka, tandaan mo, may souls sa likod niya. Ando ng blessing na gusto mo, eto pirme. Katabi ng wall, pirme, yung souls na dapat uunahin mo. Huwag mo intindihin muna to. Huwag mo intindihin ito. Ito. Alam ko na, Lord, kanya may wall.
There are, hindi there is, there are. There are souls behind the wall. There are souls behind the wall. There are souls behind the wall. Meron! At may makikita kayo, sigurado. Alam ng Lord yung mga sufferings natin. Alam ng Lord kung nagpapatuloy ka kahit na may pinagdadaanan ka hindi maganda, hindi ka nais-nais yung sitwasyon sa paligid mo, pero diretso ka pa rin, naglilingkod ka pa rin, andyan pa rin yung katapatan mo, andyan pa rin yung pagsunod mo, andyan pa rin na nakikita sa'yo na hindi ka nagre-reklamo, hindi niya tayo makakalimutan. Once na-hook ka sa anumang problema, do not lose hope. Kasi pag nawalan ka ng pag-asa para mong hinatulan, ng habang buhay ang pagkakabitag mo sa snare ng devil. Dahil bawat sitwasyon kinalagyan natin ay pirming may paraan ng Diyos para lumaya tayo. Basta't huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Although hindi po sinasabi na we won't face hard times, hindi po naman yung kasama yan eh. Pero sinabi niya that He will be with us in it. Kasama mo siya during your toughest moments, during your darkest moments. Kasama mo ang Panginoon, ililigtas ka niya, shining His favor upon you and me. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po ng ating mga kapatid na nandyan po sa center stage ng Star Mall. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisa po maghandog sa ating buhay na Diyos para siya po ay papurihan, sambahin, pasalamatan at makinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Kamusta mo naman nasa likod mo? Sabi mo, kamusta ka? Alright, praise God. Nabibless ako doon sa kapatiran natin na nakatayo, kulang na silya, umaapaw na po tayo dito. Mamaya lang po, makakapo kayo dyan. Amen. Sa inyong pagtsatsaga dyan, nakikita ng ating Panginoon. Alright, bago po tayo magsimula at sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Job chapter 2, verses 9 and 10. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips." Purihin po ang ating Diyos. Alam po ninyo, si Job po ay binigay ng Panginoon sa atin bilang isang ehemplo ng pananampalataya. Alam din naman natin kung ano ang dinanas na katakatakot ng pagsubok ni Job. Pero meron siyang isang katwiran na kung saan dapat nating manahin. Nasa kanyang mga pagsubok, hindi po siya pwedeng mahatak sa kanya pong pananampalataya. Ano pong sabi niya doon sa asawa niya? Nagsasalita ka na katulad ng isang hangal na babae. Bakit tatanggapin lang ba natin ang mabuti at ang masama ay hindi? Ang masama, sisimangot tayo. Pag masama, hindi na tayo aaten ng church service, hindi na tayo magpupuri, hindi na tayo magpapasalamat. Sabi sa Biblia, and all this, Job did not sin with his lips. Kaya nga tayong lahat sa atin, hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok. Pero panatilihin natin sa ating mga salina, kahit anong pagsubok, tanggapin natin at patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos ng buhay. Amen! Amen! Praise God! Ayoko po natin na ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin na hindi po basta mabuhay sa mundo. Ngunit kami po, O Diyos, ay tinawag mo upang maging anak ng Diyos. Pinakita mo sa amin si Job na isang magandang halimbawa. Kahit dumanas ng katakatakot na pagsubok, still, nandun, Panginoon, ang integridad niya na hindi siya magrereklamo at patuloy pa rin siyang mananampalataya sa inyo. Kaya iunat mo ang mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Alam ko po na marami din dinadanas sa pagsubok.
Ngunit tinataas namin aming mga sarili sa iyo, O Diyos. Basbasa mo po kaming lahat. Kung meron man kaming daladalang kabigatan, alisin mo po ito. Bigyan mo po kami ng isipan na makakaunawa sa lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin ngayong hapon na to. Tinataas po namin ang aming beloved bishop na gagamitin mo upang kami po ay muling palakasin sa aming pananampalataya. Ibigay niyo po siya sa amin na may double portion ng anointing at lahat ng sasabihin niya ay maintindihan po namin. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Lord, ang kaluwan sa lugar na to. And in Jesus' name we pray and everybody say Amen. Sinong makapapantay sa'yo? Sinong makahihigit sa'yo? Tunay na ika'y di nagbabago. Pag-ibig mo ay di maglalaho. Sino ang katulad mo, Diyos? Sinong kabutihan ay lubos? Karunungan di masukat di naman. Katapatan mo'y sariwa kailanman. Nahigit sa lahat ng pangalan, pupurihin magpagkailanman. Lagay mo ay dakilang karangalan. Jesus, ika'y makapangyarihan. Iyong pangako'y laging asahan. Ikaw ay nag-iisa, Diyos ng kaligtasan. Purihin ang nag-iisa ang larawan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sama-sama natin sa itaas. Sinong makapapantay sa'yo? Sinong makahihigit sa'yo? Tunay na ika'y di nagbabago. Pag-ibig mo ay di maglalaho. Sino ang katulad mo, Diyos? Sinong kabutihan ay lubos? Karunungan di masukat di naman. Katapatan mo'y sariwa kailanman. Karagigit sa lahat ng pangalan, pupurihin magpagkailanman.
me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Say, I am living by faith. Nothing is impossible. In your name, Jesus. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Sink it down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. No, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, all the strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing's impossible. Nothing is difficult for you, Jesus. My church, declare your faith. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, Lord. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jesus, we declare our faith in this song. To the God of the impossibilities we pray. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe in you. I believe, yes I do. I believe in you. I believe. I believe in you. Say, I can do anything. I can do all things. We believe you, Lord. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes I do. I believe in you. I believe in you. Continue to believe. Oh, be steadfast in your belief, in the word of the Lord, the promise of the Lord. At kahit ano pa ang nararamdaman mo, kahit ano pa ang narinig mo, kahit ano pa ang nakikita mo na hindi umaayon sa kagustuhan mo mangyari, tandaan natin, yung as it is written is always superior than what you feel, than what you see, than what you're thinking, what you presume. As it is written is far above all. So ano ang sabi ng ating Panginoon? We're more than conquerors. Anong sabi na sa atin ng ating Panginoon? Ang ating buhay ay pinlano na ng Panginoon
ang future natin, binigyan na tayo ng bright hope, bright future. Ang ganda-ganda ng thoughts ng Panginoon sa atin, as it is written. Talo pag hindi tayo naniwala. Parang kinakanta lang natin to, na feeling natin para tayo nag-concert dito na. But no, music is always spiritual. Music is spiritual. Sasakyan po siya. Ayaw papuntahin mo yung music mo papuntang langit, o papuntahin music mo papuntang impyerno. So when you say, I believe that nothing is impossible, as it is written, then you're going to see a victory. You're going to see a victory. As it is written, we are victorious in Christ. As a matter of fact, in particular, ang sabi, we are more than conquerors, as it is written. Because victorious living, makuha natin if we have a victorious thinking. Sabi mo, victory ako. Ang gulo pa rin sa paligid. Parang gano'n. No. Victory ako. Because as it is written, mangingibabaw yan sa lahat ng pinagdadaanan mo. Mangingibabaw. You will see a victory, church. Be steadfast in your belief. Prevail. 'Cause you gotta serve no
my victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, let's worship the Lord. Worship Him. Worship the God of Israel. Hallelujah. 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 You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, my God, will turn it for good. You turn it for good. Sing it to God. Sing it to Him. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, worship Him. Worship Him. Open your mouth and worship the Lord. Open your mouth and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang nangyayari sa iyo, gagawin niya mabuti. Ano man ang kalagayan mo, gagawin niya mabuti. Dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Come on, tell all the goodness of God while you're worshiping Him. Tell about His goodness, His faithfulness. Oh, we praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat uli sa araw na ito. At muli mong pinadama sa amin, O Diyos, ang iyong banal na presensya, Ama. Salamat po muli namin na patunayan na ikaw ay buhay, Panginoon. At kasama ka namin, pirmi, O Diyos, at hindi mo kayo iniiwanan, Ama. At so lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin, Panginoon, kung tignan namin ay negatibo, kung tignan namin ay masama, pero ginagawa mo mabuti lahat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, O Diyos. Salamat po, Panginoon ko, kundi sa pagkilos mo ay wala na kami, Lord. Kundi sa katapatan mo ay wala na kami, Panginoon. Lord, dahil sa ikaw ay mabuti, Panginoon, kahit ang bagay na nangyayari sa amin, ang pinakadulo ay mabuti pa rin, Panginoon ko. Kaya alam ko yung lahat na nangyayari sa lahat ng mga anak mong nandito, O Diyos, na dumadaan sa mga klase ng pagsubok, Panginoon, ay ang pinakadulo nito ay mabuti pa rin ang makikita namin, Lord. Mabuti pa rin ang resulta nito, Panginoon ko, dahil ikaw ay Diyos ng kabutihan, Ama. Wala kang inisip na masama para sa anak mo, Lord, kundi lahat na inisip mo sa amin ay puro kabutihan, Panginoon ko. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at tulutan mo po sa araw na ito na muli kami, Panginoon, makikinig na yung salita. Tulutan mo, O Diyos, na aming pakikinggan, O Lord, ay tumimo sa aming puso at isipan, O Diyos, at ito'y maipamuhay namin, Panginoon, para kami po, O Diyos, ay makaraos po, Panginoon, makasurvive, Panginoon, at magkaroon ng buhay na kasesya sa kabila ng ganitong mga panahon na hindi na maganda, Panginoon. Kami nasa huling araw, O Lord, ang huling araw, hindi magandang araw, Panginoon ko. Pero sa kabila ng ito, hindi magandang araw, kaya maging mabuting araw ito para sa amin, Panginoon ko, dahil walang imposible sa iyo, Ama. Marami po salamat, Lord, at tulog sa aming pag-aaral, O Lord, ay maliwanagan ang puso at isipan namin, Lord,
Pumunta kami mahina, Panginoon, lalabas kami malakas, Panginoon. Pumunta kami may karamdaman, lalabas kami magaling, Panginoon. Pumunta kami naghihirap, Lord, lalabas kami nandun ang kaginhawa, Ama. Pumunta kami nabibigatan, lalabas kami nandun ang kagaanan, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. Ito'y samot dalangin namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, ngayon po ay araw uli ng linggo. Ako naniniwala na sa ngayon po ay kasama natin ang ating Diyos at kaya dapat masaya po tayo. Sapagkat hindi sa lahat ng araw ng linggo ay ganito ang ating katayuan po. Because I truly believe that time will come. I don't know when, but surely time will come na wala na pong ganito. Sapagkat naniniwala ko, tayo po ay nasa critical ang panahon po sa ngayon. Critical in the sense na nakikita natin po ang intense ng signs before the coming of the Lord ay masyado matindi na po. Kaya dito pag pinakikita ng Lord sa atin na tayo kinakalabit na ng ating Lord, na tayo po dapat mga kapatid ay maging very sensitive po tayo at maging aware po tayo sa lahat ng mga nangyayari po sa paligid po. Lahat ng yan may kinalaman po sa pagbabalik ng ating Lord. At yung kanyang imminency ng kanyang pagbabalik po ay tiyak na tiyak po. At gayon din po yung imminency na lahat ng mangyayari po, katulad ng mga lindol na yan, yung gera na yan, mag-ingat po tayo. Hindi natin alam. Any moment po yan, maaaring sumiklab po yan. Ganyan-ganyan po nangyari nung araw po. Tahimik lahat, kala okay na, bigla sumabog ang gera po. Kaya hindi po nangyari sa Ukraine. Yan din nangyari mga kapatid sa Gaza Strip at saka dito po sa Israel. Bigla na lang silang nilusob doon mga kapatid. Kasi yung sinasabi ng Lord sa 1 Thessalonians 5:3, when they say peace, then sudden destruction will come upon them. Kaya huwag kayong magtiwala sa peace ng sanlibutan. Huwag kayong magtiwala sa peace mga kapatid ng mga environment natin, yung peace mga kapatid sa bansa, yung peace doon sa luneta, yung peace doon sa panandok pa sa dagat, nakatingin ka rin sa malayo, doon lumulubog yung araw, yan po yung peace talaga yan, pero sudden destruction will come upon them. Ito sinasabi para doon sa mga hindi mananampalataya. Magugulat sila. Pero sinabi ng Bible, doon din sa 1 Thessalonians 5, tayo po'y wala sa dilim. Nasa liwanag po tayo, kaya hindi tayo magugulat po. Dahil alam na natin mangyayari yan. Pero mangyari man yan, nasa liwanag pa rin po tayo at hindi tayo papayagan ng Lord na doon tayo pirmi sa dilim po. Dahil tayo po ang liwanag ng sanlibutan. Dahil nasa atin yung liwanag ng ating Panginoon. Kaya kung matatakot, ano man ang mangyari sa atin po ay isa lang sabihin po natin talaga, bahala na ang Diyos. At ang Diyos talagang bahala po sa atin sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, bahala ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, bahala na Diyos. Yan. Okay, kaya ganyan gawin natin po. Ano man ang problema mo? Sa financial man, sa sakit man, problema mo, ilong mo, sabi mo, bahala na Diyos. Yan. Okay. So, let's open our Bible, the book of 1 Corinthians 10, verse 13. No temptation, sa net translation po, no trials. No trials has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful. God is faithful. Who will not allow you to be tempted, to be tried beyond what you are able. But with the temptation, it also make the way of escape that you may be able to bear it. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. And our subject today is entitled, God is faithful. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. Now, alam niyo, this is St. Paul, ay makikita natin na talagang, hindi ko sinasabing perfect, pero tinabagang master niya, yung tinatawag na Pentateuch, ay yung pong Torah, na yung libro po ni Moses sa 5 from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasi po kung mabubunan natin dito sa babasahin natin sa text po natin ay related po ito nangyari doon po sa wilderness nung sila po ay lumabas ng Egypt. That's why I believe that 1 Corinthians pertains to the life of the Israelites when they were in Egypt. They were slaves, they were worldly, they were godless,
because of the lifestyle in Egypt. Comparably, sa atin po, kukumpara, before we become Christians, we were slaves of sins and Satan, and we were influenced by this world and appearing godly but not. In Ephesians 2:12. Now, in 1 Corinthians chapter 10, 1-4, enumerate natin. First, they were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Marami nagtatanong doon, paano sila nabaptize? Dumaan sila ng sea. Ang nilubog sa tubig doon yung mga Egyptians. Well, ang isa sa paliwanag po ay, nasa taas ang cloud, nasa ibaba sila, at pagkatapos po, ang tubig po na rin sa gilid po, nandun sa in-between ng earth at ng cloud po. Kaya masabi natin, naka-immerse sila dito po sa cloud at saka dito po sa earth. Kaya yun po ang baptism po, immersion po kasi yun po sabi ng iba. Now, they ate spiritual food. Kumain din sila, yung mana na bumaba po mula sa langit. And they drank the spiritual drink that came from the rock. At walang yung rock na yun kundi si Jesus Christ. But in 1 Corinthians chapter 10 verse 5, Scripture says, but with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. So in other words, dumaan sila sa ganon, dumaan sila, nabaptize sila sa cloud, tsaka sa sea, at ganon din sila at kumain ng spiritual food, and yet, hindi na please sa kanila ang Panginoon. Hindi na lugod. Despite of the fact na nandoon sila, dumaan sila doon, sa lahat ng mga bagay na yun ay hindi nalugod ang Lord. Why? Yan ang tanong ngayon. In 1 Corinthians 10:6 says, now these things became our examples. Ang sinabi ni Paul ay tungkol doon sa mga Israelites, the first congregation of the Old Testament, yung congregation ni Moses ay, sabi niya, ito maging example sa atin. Yung nangyari noon sa panahon ni Moses doon sa mga Israelita. Maging halimbawa raw. To the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So in other words, ito mong nangyari sa kanila ay naghangad sila ng mga evil things, kanya ang Diyos po ay hindi nalugod sa kanila. Now, what happened to them? Ano nangyari? They lusted. Yan sinabi ng Bible. Pag sinabing gano'n, yung bang naghangad sila ng mga bagay na sabihin natin mga evil things, kanya sila naging example daw para matutunan natin yung nangyari sa kanila. Kaya kino-compare ito ni St. Paul dito sa atin ngayon. Kasi actually, ito po, nandoon sa Church of Corinth, ang church sa Corinto po ay sabihin natin talagang talamak po ang kasamaan doon. At ito sa loob ng church, talaga mga baby Christians sila ron. At hindi maganda yung nangyayari mismo sa loob ng church at sa kapaligiran nila. Ang dami pong Diyos-Diyosan doon sa Ephesus po. Napakarami. Kanya gano'n na ako contaminate yung ibang mga kapatiran. So, in 1 Corinthians 10, 7-10, and do not become idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. And nor let us commit sexual immorality, as some of them did, and in one day, 23,000 fell. Namatay, pinatay. Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed by serpents. Nor complain, as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. So, we may observe what the Israelites had done. Number one, they committed idolatry. And number two, sexual immorality. Number three, extreme pleasure. Yung sobrang kasiyahan. And they tempted God. And lastly, repeatedly complain. Paulit-ulit silang nagrereklamo. Yan po, tandaan ninyo. Sa lahat ng ayaw ng Lord, kung titignan natin po mga kapatid, itong nangyaring ito, kanya sila pinatay po. Ang pinaka number one reason po, complain. Nagreklamo po sila. Now, 1 Corinthians 10:11, binanggit ulit. Now, all these things, yan lahat na nangyari sa kanila, happened to them as examples na naman. Halimbawa na naman sa inyo yan, mga born again. And they were written for our admonition, sa ating warning, upon whom the ends of the ages have come.
So these were set as example and they were written for our admonition or warning. Warning ng Diyos sa atin po, yung nangyari sa kanila. And I know na nangyayari ito sa marami sa ating mga kabatiran po. And most of all po, ang madalas mangyayari sa atin yung salitang complain. Indirectly, nagko-complain po tayo na ayaw ng ating Lord. Now, the question is this, why these things happen to them? Bakit nangyari sa kanila? In Exodus 3:8, the promise of God, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land. Anong land yan, Lord? To a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now, when God saw His children oppression for 630 years, He promised to bring them out of Egypt and bring them to a land flowing with milk and honey. Now, ano ibig sabihin ng land with milk and honey? First po, a fertile soil good for agriculture. Maganda sa agriculture, mataba yung lupa. Second, ang milk po doon means many livestock could find pastures there. Marami po yung pagkain ng mga hayop. Ang honey naman po means the bees had plenty of plants to draw nectar from. Marami mga nectar na halaman na makikita doon. Now, they were happy. Lahat sila, masaya sila. When they went out of Egypt, talagang masasaya dahil nakalaya sila. But when they reached the wilderness on the way to the promised land, ayun na po, there was no water, there was no food, there was no comfort, and all they needed must come to the miracles of God. Kung di gagawa ng miracle ng Lord, wala lahat. Ang akala nila, pag sinabi ng milk and honey, pagdating doon ay kumpleto na. Andiyan na pagkain, wala na, andyan ang tubig, andyan ang higaan, andyan ang tent nila, andun doon lahat. Yun ang akala nila sa milk and honey. Result, ito na po, 1 Corinthians 10:10. Ano sabi gano'n? Nor complain. Ito na, lumabas ang complain. As some of them also complained and were destroyed by the destroyer. They complained. Why? They didn't know what was in the mind of God. Ano ba yung nasa mind ng Lord? Kaya nagreklamo sila. And what was in the mind of God? Ano nga ba nasa isip ng Lord? Ba't sila pinadaan ng wilderness? At pati tayo, ba't pinadadaan ng wilderness? Deuteronomy 8:2. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you, to test you, to know what was in your heart, and whether you would keep His commandments or not. So there were 3 purposes why God led them to the wilderness. Una, to humble you. Second, to test you. And third, to know what was in your heart. Whether you will obey despite of the hardship, kung susunod sila o hindi. And I believe that God is telling us the same thing. Ganon din po. We pass through different hardship or trials. Why? We are being tested or tried or under trial ng ating Lord. Kasi sinabi ng 1 Peter 1:3-7. Ito po maganda. Pakinggan nyo maigi. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. May nakareserba sa atin po. Saan? Doon po sa langit. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Yung salvation dito po, yung total salvation, pag-angat natin sa taas po. Next. In this, dahil dito, na may tinatanaw tayo sa taas, na doon tayo iaakit ang Lord sa taas, pag nag-rapture na doon sa taas, pag namatay na doon tayo sa taas, in this, you greatly rejoice. Alam niyo,
Meron ibig sabihin ng Lord dito. Kasi kung tutusin, dapat walang Kristiyano ang hindi nagre-rejoice. Dito lang malaman mo na ano man ang mangyari sa iyo pagdating sa langit, wala ka ng problema. May nakalaan sa atin sa langit. Kaya dapat mag-rejoice tayo eh. Ano man ang katayuan mo rito, rejoice! Why? May nakalaan sa iyo sa taas. Nakuha natin. Now, ito naman yun, may do eh. Though now, for a little while lang man, if needed be, you have been grieved by various trials. Yun po nga lang. Bakit tayo makarating sa taas? Medyo mag-grieve ka ng konti dahil dun sa iba't ibang klase ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. O lahat na may pagsubok, magsabi amen. Now, bakit susubukin? The genuineness of your faith being much more precious. Una, genuineness. In other words, walang hindi genuine faith na mananampalataya na meron ka na aakyat sa taas. Pag ang faith mo, hindi ka aakyat sa taas. Pag ang faith mo, faith alone, puro bunganga at walang gawa, hindi ka aakyat sa taas. Kaya huwag kayo maniniwala. Sa salvation, yes, ang Lord gumawa lahat ng salvation natin. But your faith must be followed by obedience. Dapat meron. Pati kayo nanonood sa television. Yan ang ayaw ninyo. Yung faith haluan ng gawa. Iba ibig sabihin ni Paul doon ng gawa. Kaya huwag kayong padadaya sa gawa. Kaya sinabi ni James sa huli, ano sabi niya? Faith without works is dead. Hindi ka rin maililigtas niyan. Kaya dapat ang faith po natin ay subok. Paano ba susubukan ang faith mo kung wala kang gagawin? Yun ang tanong. Pati kayo nandito sa atin. Pati kayo nanonood. Pati kayo preacher. Paano masusubukan ang faith mo kung wala kang gagawin? At hindi mo papakita sa Diyos yung faith na sinasabi mo na nasa heart mo. Paano magiging genuine yan? Wala ka naman ginawa. Paano masasabi, you are saved by faith alone? Anong alone? Alone? Papayag ang Lord, alone? Si Abraham, pinili na niya. Sinubok pa eh. Ilang beses sinubukan? Abraham, ano po yun? Pumunta ka sa lugar na hindi ko sasabihin sa'yo kung saan, basta lumakad ka, dumiretso ka, at ikaw ay sumunod sa akin. Sunod! Hindi sinabi ko saan pupunta. Why? May faith. Abraham, ano po yun? Tumingin ka sa langit. Nakita mo in between? Opo, ganyan karami maging anak mo. Praise the Lord, salamat po Lord. Yun lang ba ginawa niya? Praise the Lord, magkakaanak tayo. Sarah, magkakaanak tayo. Matanda na tayo. Abraham, tayong magkakaanak. Hindi, magmamagic ang Lord. Palalaki yung tiyan mo at manganganak ka. Yung ba nangyari? Romans 4, hindi. Tinabihan niya asawa niya dahil naniniwala siya na magkakaanak siya. May kinuha siya. May anak na. Abraham, ano yun? Alay mo yung anak mo. Ibig sabihin, patay mo yung anak mo, alay mo sa akin. Ano ginawa? Kinabukasan, inalay, pumunta doon. Nung sasaksakin na, ngayon, alam ko na. Alam naman talaga ng Lord eh. Bakit kailangan may ganun pa? Gusto niyang makita ang faith po natin. Kanya yung genuineness of your faith na yan, ngayon nagkakasubukan. Maraming yung nakikita kung tunay ang faith natin o hindi. Hindi makikita ang faith natin pagka lahat, everything is fine. Okay ang katawan mo, malusog ang katawan mo, wala kang sakit. Hindi makikita. Pag may sakit, tingnan natin. Hindi makikita pag puno bulsa mo. Hindi makikita. Pag wala na laman yung bulsa mo, nangangailangan ka. Diyan makikita kung genuine o hindi. Pag lahat okay sa'yo, at ang ligawan mo sumasagot, bigla ka na-reject, diyan makikita ang faith mo. Imagine gano'ng kahalaga ang faith. Genuineness of your faith being much more precious than gold. Sabihin natin, ang gold pinakamahalaga? Hindi. Yung palang kung ano man ang iyong riches sa bahay, kung maraming ka mang gold, hindi pala yan ang pinakamahalaga. Yung faith mo pa rin ang pinakamahalaga. Ang faith po natin. Kaya dapat maging genuine ang faith po natin lahat. Kanina maganda yung sinasat yung ating kinakanta eh. From bad, ginagawang good ng ating Lord. Test lang naman eh. Kaya minsan bad nangyayari sa atin, pero nagiging good. Why? Alam ng Lord.
Hindi ka pananatili sa bad test lang yan eh. Magiging good yan. Kailangan masubukan. Na pag nasa bad things ka, nasa bad ka na, narinig ko sinabi ni Pastor kanina, asawa ni Job. Sumpain mo na yung Diyos mo. Why? Yung asawa po niya ay pang-blessing lang. Yung asawa niya, pang-blessing lang. Kaya mga lalaki, pagkukuha ng asawa, huwag pang-blessing lang. Pati pang mahirap, dapat nandun siya. Kahit maghirap, di ka iwanan. Kahit maghirap, hindi magre-reklamo. Ganun dapat ang mga pang-asawa ninyo. Wala na ikang ganun. Sabi ganun, meron pa rin. Naniniwala kayo meron? Kasi may salita ng Lord eh. Now, precious than gold, that perishes, though it is tested by fire. Kanya masakit eh. Walang fire na hindi masakit. Kaya lang, next. May be found, ano yung faith mo? Na tested? May be found to praise, to honor, and glorified at the revelation of Jesus Christ. Glorify God. Dapat ang faith mo nagbibigay ng honor, nagbibigay ng praise, nagbibigay ng glory sa ating Diyos. Kanya po sinusubukan. Ang problema, kinatatakutan natin na hindi naman dapat. Bakit hindi dapat? Takbo tayo sa text natin po ngayon. 1 Corinthians 10:13. Ano sabi niya? Enumerate natin. Ano sabi ni Paul? First, no temptation has overtaken you. Sa net po, no trials has overtaken you. Ito alam ko, temptation tsaka trials, more on trials ito. Alam niyo kung bakit? Deuteronomy 8:2, binasa natin kanina. Ang sabi ng Lord, God refers wilderness to trials, hindi temptation. Trials ang sinabi ng Lord. Now, pag trials, takot tayo. Pag trials, iniiwasan natin. Ang hardship, iniiwasan natin. Yes, mahirap. Walang trials na madali. Mahirap talaga. Pero, hindi pala natin dapat katakutan. Though ito ay talagang hindi maiiwasan talaga. Pero hindi dapat. Why? Bakit? Yan ang tanong. Una, talagang wala raw temptation na hindi natin ma-overcome. Walang trial na hindi natin mapagtatagumpayan. Second, that is not faced by other or such as is common to... Yan pong trials, common lang po, pangkaraniwan lang po sa buhay ng tao po. Sa Job 14:1, ang sabi ng Bible, man who is born of woman is a few days and full of trouble. Yan po para sa non-believers. Hindi po trials yan, sorrows na yan. Yan po ay judgment ng ating Lord na nasa kasalanan ang tao. Pero yung sa atin po, Deuteronomy 8:2, trials po. 1 Peter chapter 1, trials din po. Yan po para sa believers po. Yan po pagsubok lang po. Hindi po punishment yan, hindi judgment yan. Sinusubukan lang po tayo ng Diyos. At hindi tayo dapat matakot. Hindi dapat katakot. Although masakit talaga, minsan talaga medyo mag-aalala ka, pero hindi dapat. You know why? Yung sumunod na sinabi ni Paul. Because God is faithful. God is faithful. And that is what every Christian must bear in mind and hold on to. God is faithful. Tanong, when is God faithful? Kailan faithful ang Lord? Lamentations 3:23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Bago raw ng bago ang faithfulness ng Lord. Kasama mercy dyan eh. Pero ang faithfulness ng Lord, bago ng bago, tuwing umaga. Pagising mo, bago na naman ang faithful. Pagising mo, ayun na naman. Pagising mo, bago. Hindi naluluma. Bakit sinabi, new every morning? Kasi sa tao, naluluma yung faithfulness. Ngayon faithful, some 1 faithful, 6 months faithful, pagdating ng 7th month, unfaithful na. Ganun ang tao. Ang Diyos hindi. Ano man ang mangyari, faithful pa rin ang Lord natin. Psalms 92:2. Ano sabi nga doon? To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Kanina, ang faithfulness, new every morning. Ngayon naman ay every night, hanggang gabi. Sabihin, ang katapatan ng Lord, mula umaga hanggang gabi, matapat siya. Hindi lang yun.
Deuteronomy 7:9. Now, therefore that the Lord your God is God. The Lord your God is God. He is the faithful God. He is the faithful God. Keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ano sabihin nun? The faithfulness of God is from generation to generation. Dire-diretso ang katapatan ng Lord. 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 Natutuwa ba kayo ganun ang Diyos natin? Kanya nga, wala kayong dapat ikatakot eh. Kahit ano nangyayari sa atin, isa lang sabihin mo, God is faithful. Yung kanta natin, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Lord. Grabe, lalakas ka pag gano'n ang sinabi mo. Now, may tanong pa si Paul eh. Romans 3:3-4. True. Some of them were unfaithful. Marami sa kanila hindi faithful. But just because they were unfaithful, does that mean God will be unfaithful? Magandang tanong ni Paul ito. Dahil ba sa unfaithful kayo, may sabihin ang Diyos natin magiging unfaithful na rin? Yun ang tanong niya. Kasi sa tao, ganyan eh. Sa business, ganyan ba eh. May pirmahan pa yan eh. Mamaya isa, nakita mo, tinitrader na isa. Nagiging unfaithful na. Kasi tao, ano gagawin niya isa? Gaganti rin niya isa. Unfaithful ka? Unfaithful din ako. Ganun na nangyayari. Sa mag-asawa ganyan, unfaithful ka? Unfaithful din ako. Gantihan. Pero sa Diyos, tinanong ni Paul eh. Kung ba kayo unfaithful? Ang Diyos magiging unfaithful na rin? Sinagot din niya. Ano sabi niya? Of course not. Hindi. Hindi ganun ang Diyos mo. Even if everyone else is a liar. Pag unfaithful pala, liar. Even if everyone else is a liar, God is true. Faithful pa rin. As the scripture say about Him, you will be proved right in what you say. You will be proved right in what you say, and you will win your case in court. In other words, kahit tayo unfaithful, faithful pa rin ang Lord. 2 Timothy 2:13 NLT. If we are unfaithful, He remains faithful. Faithful, matapat pa rin Diyos, for He cannot deny who He is. Hindi niya may deny kung sino siya. Kung ano siya. Hindi niya pwede i-deny yun na siya ay Diyos. At isang Diyos ay dapat maging matapat. Yun ang ibig niya sabihin po. Ang tao sinungaling, pero ang Diyos, matapat ang Diyos. Lahat na may pagsubok, magsabing praise the Lord. Pang-apat na sinabi ni Paul, He will not allow you to be tempted or tested beyond what you are able. Hindi ka niya susubukin ng, etong faith mo, etong pagsubok. Hindi ganoon. Kung etong faith mo, ang pinakamatindi mangyayari sa'yo, katapat lang ng faith mo, yung pagsubok mo. Mas malamang nasa ilalim tong pagsubok mo, etong faith mo, mas mataas pa rin. Hindi kanya papaintulot na itong pagsubok mo, lalagpas doon ang, itong faith mo, lalagpas doon ang pagsubok mo. Hindi gagawin ng Diyos atin. Kaya minsan sinasabi natin, hindi na natin kaya, sinungaling ka. Hindi ang Diyos ang sinungaling, ikaw ang sinungaling. Dahil hindi kanya papahintulot sa hindi mo kaya. Pastor, hirap na ako talaga. Makukulong na ako, paano gawin ko rito? Kaya mo yan. Pastor, may butas ako sa leeg. Paano ito? Nagawin ko rito? Kaya mo yan. Pastor, nasasabi mo lang yan kasi wala kang butas sa leeg eh. Hindi, kaya mo yan. Lahat kayo may pagsubok, pati kayo nanonood. Ano man ang dinadaanan mo ngayon, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sabi kay Paul, Lord! Lord! Si Satanas, Lord, binababet ako, bro, binabanatan, hindi ko na kaya, Lord. Mabigat na, Lord, mabigat na, Lord. Ano sabi ng Lord? My grace is sufficient. Ano sabihin nun? Paul, huwag ka nang umarte dyan. Kaya mo yan. Ano sabi ni Paul? Ganun ba? O kung kailan ko mahina, doon ako malakas. Why? Kaya rin ito eh. Kaya ko nga.
Dahil sinabi ng Diyos, kanya-kaya ko. Naniniwala ba kayo? Ang dami sa inyo, ang bibigat ng pagsubok ninyo, dinanas pati kayo nanonood sa television. Ang tanong, bakit nananatili ka pa rin sa faith? Not because you are strong. Not because of your faith. But it's because God is faithful. Yun na ang totoo. Faithful ang Diyos. Kaya yung lahat ng dinadanas sa atin sa ngayon, madalas sinasabi, hindi ko na kaya. Hindi. Kaya mo yan. Kasi pag may sasabi sa inyo, yung kaibigan mo, Mare, hindi ko na kaya, Mare. Wow, Mare, kaya mo yan. Hindi, wala ka na sa ganito katayon. Hindi, kahit nandyan ako, kaya mo yan. Bakit? Sinabi ng Lord Di ba tapat ang Diyos? Kung tapat ang Diyos, sinabi niya, kaya mo yan. Nakukuha nyo, kaya mo yan. Kaya minsan mabupunan nyo Ako may pinalo up Talaga pong dying. Yung pinalo up ko, talagang dying. Ang payat na talaga. So kinakitaan na naaawa ko sa kanya, hindi. Pagdating kasi dami sa kawawa naman. Text sa akin, kawawa naman po. Baka mamatay po, baka ganun po, ganyan. Puro kawawa. Pagdating namin doon, ano sinabi sa kanya? Pati ko salda ako sa kanya. Brother, tandaan mo to Ito sinabi ng Lord. Ang Diyos nasa atin, hindi kayo iniwanan ng Lord. Kailanman, hindi kayo iwanan ng Lord. Ay, huwag kang lahanin yung payat ka. Madali ka, tataba ka rin dyan. Bahala ang Lord. Ay, intindi mo yung salita ng Diyos. Kung tingnan nyo, laki ng tiyan mo. Kung tingnan nyo, lahat ng symptoms, sinabi ko sa kung tingnan yan. Kung tingnan nyo, ang gawin mo, manampala, mag-meditate ka. Yung word of God, dami kong binigay sa yung verse, di ba? Dami kong binigay sa iyo Meditate mo lahat yun. Meditate mo lahat yun. Parang kinagalitan ko pa nga Meditate mo, meditate mo, meditate mo, meditate mo, meditate mo. Meditate niya. Kinabukasan, na emergency. Mali yata sinabi ko. Ba't yung ganun? Alam niya, emergency, pagkatapos doon, pinag-pray, nagulit pa yung doktor Wala na halos pulso Nabuhay. Ngayon, nandun doon malaban na naman siya. Dinalaw na naman namin kahapon. Yun yung sinabi namin. Brother yung sinabi ko sa'yo, yung salita ng Lord, labang ka. Dapat ganun Hindi pa pwede, naghihingalo yung tao, hirap. Kawawa ka naman. Ano kayang magagawa ko sa'yo? Sister Alika, kawawa. Mamamatay yun. Ang ini-expect, nakita mo, Lord, patay na. Pumakasok sa loob, ano sabi? Palabasin mo ngayon magba dyan. Iyakan yan, palabasin mo yan dyan. Ayun mo lang tatay. Siguro, hindi, baka tinanong pa ng Lord yun. Anong palataya bang, bubuhay anak mo? Opo, maniiwan ka. Kayong tatlo, ikaw, James, Peter, and John, kayong tatlo sumama sa akin. Kasi yung siya, medyo tagilid kayo. Diyan kayo, bayo kayo sa labas. Pasinti na yung pinaiwan sa labas. Patay na po, iyakan na. Iyak mo, patay na si Neneng. Pasok sa loob ang Lord. Sabi niya, tutulog lang yan. Hindi po, patay na, kita namin. Gumanong po kaya kita namin, patay na talaga. Hindi, tutulog lang yan. Sabi ng Lord, labas ka, walang pananampalataya, labas. O sila lang nandun. Ang sabi ng Lord, Ineng, bumangon ka. Ayun, bumangon yung patay. Yung kalmante, Ineng, bumangon ka. Why? Alam nung kanyang pagkatao na yung kanyang divinity ay matapat. Alam niya. Tapat. Kaya very, very confident siya as man, very confident siya. Pag siya nagpe-pray, siya nasabi, di ba kay Lazarus? Ay siya naman, buhayan. Sabi ni Martha, hindi po, kung dumating lang kayo sana, but Martha, did I not say to you that if you will believe, you will see the glory of God? Di ba, maniwala ka lang. Yan ang sabi niyang gano'n. O sige, tanggalin mo ba ito? Lord, mabaho na. Naamoy mo yung baho niyan, di mo naamoy yung kapangyarihan ko? Yan ang problema. Madalas naaamoy mo yung baho ng pagsubok mo. Hindi mo naamoy ang bango ng miracle ng Lord. Yung patay naaamoy mo, yung miracle ng Lord, hindi mo naaamoy. Hindi nyo ba alam kahit nandun ka pa nasa Baguio ka, nandito ka, maaamoy mo miracle ng Lord? Kung naniniwala kang ang Diyos ay tapat. Dahil kung naniniwala ka that God is faithful, kahit nasaan ka, alam mo, kasama mo ang Lord. Kahit nasaan ka, alam mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Kahit nasaan ka, alam mo na ang Diyos ay hindi ka susubukin ng lagpas sa pananampalataya mo. Alam mo. Ibig sabihin nun,
pinamumuhay mo, nilalakad mo, yun ang pinalalakad mo, yung katapatan ng Diyos ang pinamumuhay mo. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi kadugtong pa eh. But with the temptation or test will also make way to escape. Siya daw ang gagawa ng way. Ibig sabihin po, makakapasa ka, makakalagpas ka. Pero tapos doon, meron uli. Yun. Meron uli. Kasi tayo minsan, pag nakalagpas na, praise the Lord, okay na, wala na, malaya na ako. Sabi, may kasunod dyan. Talagang puno-puno ng pagsubok ang buhay natin. Kanya ano sunod sinabi niya? That you may be able to bear it. Para matagalan mo. At yan po ang katotohanan ng isang Kristiyano. Kasi sinabi na Lord sa Matthew 24, ang makatiis hanggang wakas, maliligtas. May titiisin talaga tayo. Nakukuha nyo? May titiisin po. At yung titiisin natin na yun, huwag ka mag-alala. Kaya mo! Kasi tandaan niyo, sunod-sunod yan. Pero may konting pagitan. May konting pagitan, pagsubok, nawala. Ngayon ulit, pagsubok, nawala. Pagsubok, nawala. Ganun lang po yan. Pag ganun lang po. Pero matatagalan mo. Why? Hindi dahil matibay ka. Because God is faithful. Gaano ka faithful ang Lord? 1 Corinthians 1, 8-9. I will keep you strong to the end. Gagawin ko kayo malakas hanggang sa dulo. Hanggang sa matapos. That you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ return. Para walang maisumbat sa inyo na kayo nagreklamo, na kayo nagkasala dahil sa karareklamo, walang maisusumbat. Why? Ang Diyos mismo daw, I will keep you, I will keep. Pananatiliin ko kayong malakas. At pag sinasabi mo mahina ako, sinungaling ka. Pinananatili tayong malakas ng ating Lord. Pinananatili tayong malakas ng ating Lord para pagharap natin sa Judgment Day, walang masasabi sa atin. Dahil hindi tayo bumigay pagdating sa pananampalataya. Nakukuha ba natin? Ano sinabi niya? Palalakasin tayo. Ulitin ko ulit. Pananatiliin tayong malakas. Ano yung sumunod na sinabi niya? And God will do this. Gagawin niya. Yung sinabi kong pananatili kayo malakas, gagawin ko. At ginagawa na sa atin. Ginagawa na sa atin. Kanya nandiyan ka kayo, nag-e-aiming ka dyan, nag-praise the Lord, papalakpak ka dyan. Why? Lakas na ng Diyos siya, baka hindi mo alam. Nabinigay sa'yo ng Lord. God will do this. Why? For He is faithful to do what He says. Matapat siya, nagagawin niya kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya. Malaman ba lang gagawin niya? Dapat, praise the Lord, gagawin pala ng Lord. Hallelujah, hallelujah, gagawin pala ng Lord. My God is faithful, my God is faithful. Ano ba mangyari sa akin? Gagawin niya yung sinabi niya, gagawin niya yung pangako niya, gagawin niya. Hallelujah! Natutuwa ba kayo? Pwede pakita nyo. Pakita mo. Ito pa. He has invited you. Uy, inibitahan ka raw. Na ano? Into partnership. Partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. Kapartner pala natin ang Diyos. Hindi dapat pala pag naglalakad ka. Partner mo kung pababayaan, ha? Pag may kakausapin ka, partner, bahala ka na. Kung magbulong sa akin, ha? Pag may kailangan ka, partner, kailangan ko maling ako, ha? Partner, kailangan ko ito, ha? Partner. Partner, eh. Second Timothy 2:13 sa TLB.
Even when we are too weak, kahit mahina tayo, to have any faith left, kahit wala na natirang faith sa'yo, He remains faithful to us. Kahit daw wala ng faith, kahit daw wala ka ng faith, wala na natirang faith sa'yo, faithful pa rin ang ating Diyos. And will help you, help us, tutulungan ka pa rin. For He cannot disown us. Why? Who are part of Himself. Hindi tayo pwede itakwil ang Lord o i-disown ang Lord. Why? Kaparte pala tayo ng Lord eh. Imagine, kaparte ka ng Lord that are part of Himself. Tayong lahat na nandito, kapart ng Lord. Why? Because we are the body. He is the head of the church. Kaya magkaduktong po tayo. Tatanungin ko kayo. Siya ulo, tayo katawan, makaduktong tayo, part tayo ng isa't isa. Bakit yung ulo, ang tapang? Ang ulo, ang lakas ng loob. Ang ulo, ang taas ng faith. Tapos yung katawan, duwag. Pwede ba yun? Siya nyo ba nangyari? Yung utak mo natatakot, pero yung puso mo ang tapang-tapang. Hindi. Pag natakot to, pati ito takot din. Pag ito matapang, pati ito tapang din. Nangyayari sa atin, takot tayo. Yung katawan, yung parte ng katawan, takot. Yung ulo, hindi. Oh, hindi pwede. Parte tayo ng katawan eh. Kaya dapat siya, kung parte tayo ng katawan, kung ano si Kristo, ganun siya, ganun din tayo. And He will always carry out His promises to us. Pirmi yung isipin, dala ko ang pangako mo, Lord. Dala ko ang pangako mo, Lord. Kahit saan ako mapunta, Lord, dala ko ang pangako mo, Lord. Ano man pinangako mo, dala ko yan, Panginoon ko. Ano man sinabi mo, dala ko yan, Panginoon ko. Ano man sinabi mo, nasa akin yan, Panginoon ko. Dala ko yan, Panginoon ko. Dapat ganun tayo katindi na kumakapit po tayo sa Kanya. Lalo sa promises niya. Yan ang tanong. Kung faithful siya sa Kanyang promise, bakit di dumarating hindi na nakukuha ang promise ng Lord? Yan ang tanong. Ito, isang verse na lang ito. Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope. Panghawakan ninyo yung confession ng ating pag-asa without wavering. Huwag kang magduda. Umaasa ka, huwag kang magduda. Panghawakan mo. Why? For He who promised is faithful. Andon ang problema. Andon ang problema. Sino ang faithful? Yung promise o yung nangako? Yan ang problema. Madalas nakatingin tayo doon sa promise. Hindi, nalilimutan natin, hindi man yung promise ang faithful eh. Ang faithful, yung nangako. Yung promiser, ang faithful, hindi yung promise. Naunawa natin. Kaya ibig sabihin, yung promise keeper, hindi po yung promise ang dapat nating asahan. Hindi natin dapat na pagpokusan ng mind natin, hindi mga promises yan, hindi yun. Yung nangako. Because God who promised is faithful, not the promise, but He who promised is faithful. Kaya pag may sakit ka, God is faithful. God is faithful. Kala mo pero God is faithful. God is faithful. Ano man ang problema mo, God is faithful. Nanghihina ka, God is faithful. Kala mo lakas, God is faithful. Kala mo ng love, God is faithful. Kala mo ng joy, God is faithful. Kailangan mo ng kapayapaan, God is faithful. Yung pirme, sabi mo, yung God is faithful. Hallelujah! Hallelujah! At kanya ka nakatayo dahil sa faithfulness of God. Kung
hahawakan mo lang, tatayuan mo lang ang faithfulness sa Lord. Lalakad ka na malakas, lalakad ka may kumpiyansa, lalakad ka na andon ang promise ng Lord na naniniwala ka na siya ay tapat. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat. Hallelujah. And how I wish na sana intindihan ninyo ang tinalakay natin. Dito ako magtatapos kay Ruth. Ruth in 1:16, siya na iwan. Si Ruth, si Naomi, biyanan niya, namatay lahat sa kanya, asawa, anak. Manugang niya isa, iniwan siya. Si Oprah, natira siya. Pinalalayas na rin niya. Sige, balis ka na rin. Ang mangyayari sa akin. Ito sagot ni Ruth eh. Ano sagot ni Ruth? Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. Why? For wherever you go, I will go. Next. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. And your God, my God. Why? Where you die, I will die. Where will be buried, the Lord do so to me. And more also, if anything but death parts you and me. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Why? Sa lahat ng sinabi niya, ang pinaka-reason, your God is my God. Why, Ruth? Because I know your God is faithful. Alam ko kahit ganyan ang katayuan mo, faithful ang God, iaahon ka. At pag ako naging faithful sa'yo, sa God mo, iaahon pati ako. Nangyari ba? Yes. Yes. Why? Isa lang pinanghawakan niya. Your God, my God. Your God is faithful. My God is faithful because we have the same God. Our God is faithful. And how I wish sa inyo lahat, alam ko lahat tayo may problema. Lahat tayo may dinadala sa buhay. Pati kayo nanonood sa television. Mari iba sa atin medyo talagang you really want to give up. Harayaw mo na. Kaya lang sige lumalabang ka pa rin. Pero isa lang ang hinihintay ng Lord sa'yo. Panghawakan mo na faithful siya. Panghawakan mo na hindi ka bibigyan na hindi mo kaya. Panghawakan mo na siya pa rin ang gagawa ng way para maka-escape ka. Panghawakan mo that our God is a faithful God. And not only that, hindi basta faithful. Great is thy faithfulness. Kaya sana, habang kinakanta natin ito, please, sing it with all your heart, your mind, and soul. At padama mo sa Lord na naniniwala ka na siya ay tapat. Ang Diyos natin ay tapat. Come on. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, and thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever
Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa katapatan mo sa aming mga buhay. Sa kabila na ang dami-dami namin nagagawang kamalian, kabalpakan. Pero nanatili kang tapat. Pag may hinihingi kami, binibigay mo pa rin kahit marami kaming kabalpakan. Pinoproteksyonan mo pa rin kami kahit marami kaming papalpakan. Dahil tapat ka, Panginoon. Tapat ka sa mga pangako mo. Tapat ka sa mga salita mo, Panginoon. At never mo kami pinabayaan, Panginoon. Patuloy po, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na manatili itong katapatan. Paghawakan namin itong katapatan mo for the rest of our lives, Panginoon. Sa araw-araw, maalala namin, Panginoon, yung katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Yung ba pinakita mo po sa amin, Panginoon? Sa kabila ng aming mga imperfections, Panginoon. Pero yung katapatan mo ay nanatili po sa amin, Panginoon. Kaya muli, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo. Salamat sa tao na ginamit mo, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang kadakilaan, ang kapurihan, with all the thanksgiving in our hearts. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang pinaparamdam po niya sa atin yung kanyang katapatan. Amen po, mga kapatid. Alam niyo talagang wala po maiko-compare ang katapatan ng ating Panginoon. Kung ano yung sinabi niya, tapat siya. Hanggang ngayon, tapat pa rin ang Panginoon sa atin. Ganyan po kabuti ang ating Lord sa ating mga buhay. At salamat sa Panginoon dahil muli, in-encourage na naman niya tayo. Andun yung ating pong faith na boost po ang ating pong pananampalataya sa mensahe na binigay po ng ating Panginoon sa atin. Truly, brothers and sisters, great is the faithfulness of our Lord. Amen. Kaya wala po tayong dapat ikatakot or ipag-alala kahit na napapahintulot po tayo sa mga trials. And also, we are reminded na kahit anong trial na pinagdaraanan po natin, ay matatagalan po natin. Bakit po? Kasi po, tapat po ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos, kapatid. Siya po yung nagsusustain po sa atin at siya din po yung nagbibigay po sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan at para matagalan at para maging victorious po tayo. Amen po. So, parating niyo pong tatandaan, mga kapatid, focus lang po tayo sa pangako ng ating Panginoon or our promise keeper na ating Panginoong Jesus na siyang nandyan sa atin dahil siya po yung nandun na nangako rin sa ating po, mga kapatid. Talagang hindi niya yan, kumbaga hindi mapapako. Amen? So, sa pagkakataong ito, I would like to request our visitors, first-time visitors, kung meron po tayo. Unang-una, welcome po kayo sa ating pong gawain, sa lahat ng mga bisita po namin na nandito. So, maaaring ang iba po sa inyo, may pinagdadaanan ngayon, nandun sa pagsubok, perhaps sa physical, sa emotional, even sa financial o sa spiritual. Naniniwala po ako sa mga bisita na nandito, you are blessed. Mapalad po kayo dahil nakarating po kayo sa lugar na ito, sa araw na ito. Napakinggan po natin yung napakagandang mensahe ng ating Panginoon tungkol po sa Kanya pong katapatan sa bawat isa po sa atin. At moreover, naniniwala po ako para kayo po'y magaanan mula po sa lahat ng inyo po mga kabigatan at makumpleto po ang purpose po ng Panginoon sa inyo pong mga buhay. I'm inviting you and encouraging you to accept Jesus in your life as your personal and Savior and believe in His gospel for you to be saved.
So sa konting oras lang ito, please listen to me sa lahat ng ating mga first-time guest at sa mga first-time viewers po natin. Pag sinabi po natin kaligtasan, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malinaw na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po may nanampalataya at naniwala, wala na po tayong gagawin. At sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what would be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So ibig sabihin, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. So tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. We are going to confess our sins at hihingi natin ng tawad yung lahat ng ating po mga kapalpakan. At naniniwala po ko, as long as nandoon po yung genuine repentance sa ating po mga puso, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Kahit na feeling mo ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, ang dami mo nagawang kasalanan sa Kanya, pero nandun po yung genuine na repentance, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Bakit ganyan po siya katapat? Pag sinabi niyang patatawarin ka niya, patatawarin ka niya. Diyan din po papasok yung pong death to sin. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito pagluhugas ng katawan, kundi ito po'y paglilinis po ng ating po mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, yung ating po regeneration. So tayo po'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap po magbago pag sa atin lang. Minsan magbabago tayo ng ilang panahon. Sa mga susunod na panahon, mabalik po tayo sa dati. Pero you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para lubusan na mapagtagumpayan yung lahat ng ating pong mga kahinaan. Yan po yung sinasabi ding power. Power to overcome all our weaknesses. Power to overcome all the works of the evil forces of darkness in our lives. So ito po, tatlong ito, kailangan maganap po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So ladies and gentlemen, sa mga first-timers po na nandito, yan po yung susi para sa gayon mas makamtan at maramdaman po natin yung faithfulness ng ating Panginoon. So kung gusto mo pang maramdaman yan, maigi, tanggapit mo ang ating Panginoon bilang tagapagligtas mo sa iyong buhay. So sa pagkakataon pong ito, pwede po ba sa mga bisita po natin, taas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko natin ang ating mga ulo. Gayon din po sa mga first-time viewers po natin, pakitaas ang ating po mga kamay. At tayo po, pag-pray po natin sila. Sa mga bisita po namin, please repeat after me na nandun na buong puso. Tayo po'y nananalangin, nagsisisi po ng ating po mga kasalanan. So please repeat after me with this prayer. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing,
at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po natin, pwede po kayong tumawag sa ating po mga telephone numbers dyan sa baba po ng screens po niyo or sa ating pong FB page, mag-message lang po kayo. So meanwhile, brothers and sisters, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa walang sawang pag-share ng Gospel of Salvation. Purihin po ang ating Diyos. Nawa po ay naintindihan po natin ang Ebanghelyo kung paano po tayo ay makakalapit sa ating Diyos sa buhay. Samantala tayo po ay dadako sa ating offertory. Job chapter 1, verses 1 and 5. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. So it was, when the days of feasting had run their course, that Job will stand and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus, Job did regularly. Purihin po ang ating Diyos. Dito po sa binasa natin, talagang pinakita ng Panginoon sa atin kung paano naging isang matuwid sa harapan niya si Job. Na siya ay lagi-laging nagbibigay ng alay sa ating Diyos. Hindi lamang po siya nag-aalay para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak. Bawat isang mga anak niya ay may alay po siyang binibigay. Ang tanong, bakit? Hindi daw niya alam, baka sa puso ng kanyang mga anak, mayroong mga bagay na nandun na ika-curse daw ang Lord. Kaya para sa atin ang mga anak ng Diyos, tayo ay tinubustan ng Panginoon sa mga kasalanan ganito, nagbibigay naman tayo para tumulong po sa kanyang gawain. Kaya sa pagtulong po sa kanyang gawain, ay nandudun po ang ating kagalakan. Palagi po tayo may galak. Tignan mo yung katabi mo kung may galak. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And to all workers, get ready for our Servants Force Workers Conference on March 21, Thursday, 2 p.m. at SM North EDSA Sky Dome. And be filled at our next congregational fasting on March 22 and 23, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Also, don't miss our communion service at Cuneta Astrodome on March 24, Sunday at 9 a.m. And we are excited to announce our 39th church anniversary celebration happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. See you again next Sunday here at Star Mall EDSA Show Trade Hall for our on-site worship service. Alright, tumayo po tayong lahat. At tayo ay magbigay sa Panginoon ng pangwakas sa panalangin. Iko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay po na buhay ka sa kalagitnaan namin. Alam mo po, Lord, na ang mga anak mo ay nagkukulang na ng katapatan sa inyo. Bakit po? Napakarami po mga sitwasyon na nangyayari sa buhay namin. At hindi namin alam, Lord, kung hanggang kailan kami magtatapos sa mga problemang dumarating. Pero ngayon, napakinggan namin ang iyong salita na mga pagsubok namin na isa lang test sa amin pong pananampalataya. Gusto mo makita kung genuine ang amin pong pananampalataya. At alam po namin, mapagtatagumpayan po namin ito sapagkat tutulungan mo po kami at hindi mo po kami madidisown sapagkat kami po ay hinirang mo upang sa ganun po ay kami po ay manampalataya. Alam po namin, O Diyos, na faithful ka sa aming lahat.
Hindi mo kami pababayaan. Huwag lamang kami mag-wave sa aming pag-asa. Natutulungan mo kami sa bawat problemang dumating sa amin. Kaya ngayon po, tinataas po namin ang aming mga sarili sa inyo. Ipatawad mo pong lahat ang mga hopeless, ang mga kaisipan namin, ang mga kawalan ng trust sa inyo, Lord. Kundi bagkos ipasok mo sa isip at puso ng bawat isa ang katapatan sa inyo na kahit kailan na hindi mo po kami pababayaan sapagkat ang Diyos ay tapat, ang nangako ay tapat. Kaya kaming lahat ay aalis po rito ng kampante po ang aming isip at ang aming mga puso. Salamat po Diyos, iunat po yung mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Pagpalain mo pong kaisipan, huwag mo pa ubaya, Panginoon, sa mga deception ng kaaway. Ingatan mo po mga katawang lupa. Huwag mong paubaya sa mga sakit, sa mga deadly diseases. Ingatan mo mga kabuhayan ng iyong mga anak upang sa ganun po, O Diyos, ay mabuhay na maaluan dito po sa lupa nang sa ganun ay makapagpatuloy maglingkod sa inyo nang hindi nangihinat ng lulupaypay bagkos hawak-hawak namin ang salita mo na kayo po ay tapat po sa amin. Maraming salamat. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang gawain ito, O Diyos, na makapagdala ng maraming kaluluwa sa inyong harapan, Lord. Ganon din po ang aming bansa. Tulungan mo po mga leaders na magkaroon sila ng wisdom and knowledge kung paano pong pamumunuan ng bansa namin na may kaayusan at kapayapaan. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In the name of Jesus Christ we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. We're excited for this year's Servants Force Conference happening on March 21, Thursday, 2 p.m. at SM North Edsa Skydome. Let's make ourselves available for this spirit-filled event. In line with our upcoming Servants Force Workers Conference, please be advised that there will be no Servants Force devotion on Tuesday, March 19. And no general Bible study on March 21. Meanwhile, an exclusive link for the Servants Force Workers Conference can be requested via our social media pages. Be filled at our next congregational fasting on March 22 and 23, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. Also, don't miss our communion service at Cuneta Astrodome on March 24, Sunday at 9 a.m. In observance of the Lenten season, there will be no church online activities on the following dates: March 25 and 29, My God Connection; March 26, Servants Force Devotion; March 28, Bible Survey and General Bible Study; March 28 and 30, Prayer Warriors. All church online activities will resume starting April 1. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod,
We need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.